Meron talagang pastor na matino talaga, o naman pakialam talaga sa pera. At nakita mo na kailangan niya ng suporta kasi wala siyang makain kapag nagpipreach siya. Suportahan nyo. Kung ano yung gusto mo ibigay, bigay mo. Hindi naman ibig sabihin nun 10% lang. Pwede mo bigyan ng mas malaki. Ang mali lang po dun pag pastor na mismo nanghihingi. Oo, yung pastor yung pinipilit niya na ang tithes ay para sa akin. Parang nagiging bills na siya. Parang kung anong gusto mong ibigay, kung di labag po eh. Ayun ang tithes talaga. Compare natin sa today's time, sa New Testament, wala na siyang percentage. Hindi katulad dun sa kasi ginawa nilang batas para maging legalistic eh. So ngayon, na sinasabi lang ni God is, give what's in your heart. Kung ano yung gusto mo ibigay, ayun yung ibigay mo. Ibigay mo sa mahirap, bigay mo sa kapwa mo. Yung importante yung pagmamahal eh. Hindi importante yung legalism na, ay 10%, dapat 10% ang mabigay ko. Ang importante, nakakatulong ba ako? Ang importante, natutulungan ko ba yung mahirap? Nabibigyan ko ba yung mga nangangailangan? Hindi napupunta sa local church. Ang sistema ng local church, heresy yan. Ibig sabihin, hindi yan galing sa Diyos. Gawa-gawa lang po nila. Galing yan sa demonyo. Local church hindi yung church Kasi ang church ni God is universal church. Pag Kristiyano ka kahit saan. Hindi ka Kristiyano dahil dyan lang sa church na yan. Pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano ka sa buong mundo. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo, kapatid mo. Di ba? Kung Kristiyano ka, ganun ang thinking mo. Hindi nagaganito akong church. Hindi ka parehas ng paniniwala ko. No, sama na ng tingin mo. For example, born again at Catholic. Porket Catholic yung isa, ibig sabihin, di na sila kaparehas ng born again. O kaya porket born again yung iba. Ay, Catholic kami. Born again kayo. Magkaiba tayo. Di ba Christian din yun? Parehas lang naman. Kasi ang pagiging Kristiyano naman, Christ-like. Pag ang Diyos mo, si Jesus Christ, Kristiyano ka.